Connie, arestado at dinala sa QCPD Station 8 ang isang Eddie Barakel na nagpanggap nga na MMDA enforcer. Sabi niya isinama lang siya ng isang Anthony Salinas na ayon sa MMDA record ay dati nilang casual enforcer. Sabi ng pulis, racket daw ng mga nagpapanggap na enforcer na mag-escort ng mga delivery truck na dumaraan ng C5 papuntang SLEC para hindi masita. Lalo na yung mga overloaded na truck. Kakasuhan daw ng MMDA ng usurpation of authority ang nahuling suspect, pati ang dati nilang enforcer na si Salinas na at large pa sa ngayon. Sa police station, pinakita nila Assistant Secretary Celine Pielago ang glaring difference ng totoong enforcer na may last name patch ng MMDA division, yung logo ng discipline office kung saan nabibilang ang enforcer at ID at mission order na bitbit dapat ng enforcer at all time. Kumpara sa halatang fake uniform ng fake enforcer kanina. Bago rumisponde sa insidenteng ito, galing si Assistant Secretary Pielago sa drive-run ng solid yellow lane sa elliptical road sa Quezon City Circle. Gamit yung MMDA drone, ipinakita ng MMDA ang bottleneck sa construction ng MRT7 kaya doon lang muna may solid yellow lane. Yung solid yellow lane ay from Visayas exit to North Avenue and then from North Avenue to half the way to Quezon Avenue exit. Napakahalaga ng elliptical road, Connie, dahil kung ang EDSA ay may 400,000 vehicle volume every day, ang elliptical road ay may kalahati ng volume na yon, kaya ganun ka-busy ang elliptical road. Ang elliptical road kasi yung nagsiservice ng motorists going to and from north and east side ng Metro Manila. Wala pang petsa kung kailan ipatutupad ang solid yellow lane na may 1,000 peso fine sa mga lalabag dahil nasa info drive pa lang daw itong ginagawa nito. Alright, maraming salamat sa iyong update na yan, Mark Salazar.